Hi Virgo! Kamusta? Ito po si Divine Tarot 888 for your July kapalaran. Tingnan natin ang energies connected sa'yo ngayon. Kamusta kayo guys? Comment present para alam kong nanonood kayo. Unang card mo is victory. Talaga namang nakakatuwa kasi mukhang meron kang success dito, recognition, and parang ang ganda ng aura mo. Community, may celebration, 7th chakra, Archangel Uriel. So, nagbukas yung crown chakra mo. Okay. Lumalakas ang intuition mo ngayon and you're glowing up right now. Okay. Woman holding a coin. So, may blessing sa finances mo. Angel of Balance. Wow. So, itong Angel of Balance tumutulong sa'yo na alagaan yung finances mo at kung ano man ang something na connected sa community mo, andyan yung Angel of Balance. So, the last card is indecision. Hindi ka makapag-desisyon. Strategy. Okay. So, alam mo, napakaswerte mo when it comes to your finances. Okay. So, i-claim nyo na to guys. You are strategizing, nagpaplano ka. Sobra kang maingat. Pinag-aaralan mo mga detalye. So, okay, the thinking man is here with the Angel of Love. Alam mo, may person dito na gustong mag-offer ng love sa'yo. Pero magkalayo kayo. The World card and walking away. Mukhang hindi kayo okay sa ngayon kasi may pagtalikod. Nagkaroon to ng mga iba-ibang options. Angel of Strength, the Garden, and the Gate. This person is attractive yung person na nakikita ko dito. Okay. Ibig sabihin, may iba pang nagkakagusto din sa kanya. Okay. Ano mga energies connected sa'yo at dito sa person na to? Embrace. Soulmate mo to. Embrace what destiny has in store for you. Clarity. Take time to think about your situation to gain clarity. Receptive. Be ready to receive what fate has planned for you. Okay, naniniwanagan ka. Ang lakas ng intuition mo ngayon. And itong soulmate mo, naniniwanagan ka tungkol dito sa connection na to. Na, oo, soulmate mo siya. Yung nga lang, may nakikita kong other party dito, guys. Remember, hindi naman to magre-resonate sa lahat kasi general reading po to. Pero in case na mag-resonate sa inyo, let me know, i-comment nyo. Spiritual, your spiritual journey is beginning. Nasa simula ka ngayon ng spiritual healing. Past lives. We reunite with our loved ones over and over again through many different lives. Okay, so ano pang pinagdadaanan ngayon ni Virgo? Tingnan natin yung connected sa soulmate mo. Okay. Kuha tayo ng mensahe galing dito sa soulmate mo or sa twin flame mo. Oh, bakit I hate you? Magkagalit ba kayo? Message galing sa soulmate or twin flame ni Virgo. Oh, I love you. Parang love-hate relationship to ah. You are strong. Ibig sabihin nung guys, napaka-intense ng emosyon. Kaya sinabing hate kasi yan nga yung intensity. Hate tsaka love. I can't move on from you. I don't believe you. Parang hindi kayo okay. You are strong. I want to talk to you. Okay, gusto kang makausap. Kasi hindi pa siya makamove on. I will do everything I can. Please help me, I need it. Huwag kang maniwala agad dito sa person na to. Kasi mukhang gusto kanyang kumbinsihin na andyan siya para sa'yo. Pero, ang totoo niyan, kailangan ka din niya.
People don't believe in me. Ito na nga, mukhang hindi ka nga naniniwala din talaga dito sa taong to. Tingnan natin thinking of you makes me smile. May feelings pa rin sa'yo, itong taong to. You're all I need. Yung nga lang, parang codependent siya eh. Lagi niya inisip na kailangan ka niya. Childhood trauma. I'm excited for our future. So, codependent kasi connected din sa childhood trauma na nangyari sa kanya. Pwedeng feeling niya nung bata siya, mag-isa siya, kaya gusto niya palagi siyang merong someone na mag-aalaga sa kanya or magmamahal sa kanya. I love you unconditionally. So, ito nga yung gusto niya, unconditional na pagmamahal. So, ikaw naman, minahal mo din naman tong taong to. Being near you is intoxicating. Yeah, napaka-codependent. So, parang nakakasakal din yung ganong klase ng connection. So, tingnan natin siguro nga, sinasabi niya sa'yo na sobra kanyang mahal. Pero, yung pagmamahal niya kasi sa'yo, may kasamang pangangailangan. Isip niya na kailangan ka niya. I have something to tell you. We need a fresh start. So, gusto niyang magsimula kayo ulit. Or magkabalikan kayo. Think positive. Okay. So, gusto kong tingnan from this card naman. Ito, yung mga hearts. Ano pang mensahe galing dito sa person ni Virgo? I wish you were mine. Will you help me? Our love will never cease. Our love will never cease to exist. So feeling niyo forever na yung pagmamahalan ninyo. I want to fall asleep next to you. Parang bata. Pwedeng pagka-childish itong person na to. Do you love me the way I love you? Okay. We were always meant to meet. It was written in the stars. I dream about a future with you. Talagang nangangarap to kasi something about stars and dreams and future. Yun yung gusto niyang mangyari. So, ang dami niyang pangarap connected sa relationship ninyong dalawa. I wish we could be together forever. Grabe naman. Forever na talaga. Yan na talagang gusto niya. I'm yours forever and ever. Okay. I love you to the moon and back 1,000,000 times. Grabe. So, yeah, mukhang super in love nga itong person na to. So, tingnan natin from the tarot. Alisin ko muna yung mga cards dito, guys. Okay. O, diba? Minagic ko yung mga cards ninyo. Kasi, alamin natin. Using these tarot cards. Okay. Kung ano bang intensyon nitong person na to. Kung ano man ang masasagap natin. Sa bottom of the deck, we have the Empress. Wow. You attract beauty, wealth, abundance, prosperity. Okay. Oh. Teka lang guys. Kailangan kong takpan tong isang to. Ayan. Tinakpan. So, okay. So, itong person na kadil mo, intention niya sa'yo. Okay. We have the 3 of Wands. Hinihintay ka niya. And, andun yung excitement eh. Iniisip ka niya, hindi ka maalis sa isip niya, yung tungkol sa ending na nangyari sa inyo. Sabi dito, this person was stabbed in the back. Anong nangyari? Pwedeng ikaw yung nastab in the back. Pwedeng dahil sa third party na, syempre, masakit yon. Kaya feeling mo dito, niloko ka talaga. At naiwan ka sa lamig, naiwan ka sa ere. Samantala, itong person na to ay
nagpakasaya lang or ginamit ka lang niya habang may iba pala siyang party. Okay, pero ngayon mukhang baliktad, hinihintay ka niya. Hindi niya inasahang mawawala ka sa buhay niya. Binabalikan niya yung mga nangyari sa nakaraan. Iniisip niya kung ano bang ginawa niya, bakit ganito na kayo ngayon. With the star card, this is someone na ang ganda ng reputation niya. So sa past, okay na okay kayo, ang dami niyang pangarap. Pwede kasi naging kampante masyado to at binaliwala yung pagmamahal mo sa kanya. Kaya niya nagawa yung pagkakamali niya dito. So remember na hindi po ito sa lahat magre-resonate guys ha. Binabasa ko lang yung mga lumabas na mga messages based on the cards na na-pick up natin. So, pero kung kayo man to na nagre-resonate, let me know, i-comment nyo po. Okay. So, eventually nakikita ko sa person na to, andyan pa rin siya. Hihintayin ka pa rin niya. Yung nga lang, medyo toxic lang din yung ugali niya. Tsaka mukhang mas priority niya is yung magkaroon ng magandang buhay, yung finances niya, career niya. So, pwedeng pabalik-balik itong person na to or, I mean, hindi siya makapag-decide. Kasi andito yung Two of Cups. Ayan o, juggling siya eh. So, parang gusto niya to na hindi din niya alam kung kaya ba niya. May pumipigil sa kanya eh. Pero, at the same time, nakikita ko nga na hinihintay ka niya. Gusto niyang mag-reach out sa'yo. Sinustok ka or hinihintay ka, inobserbahan ka. Pero tahimik lang to with the King of Swords. Baka ito ay air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Although this can be any sign. Okay, meron din Aquarius energy, fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Malakas ngayon ang earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Meron din dito Sagittarius, Libra, and Taurus. Okay. So, hindi ka niya mabitawan. Pwede kasing soulmate or twin flame mo siya. Kaya ramdam niya yung connection sa inyong dalawa na ikaw yung nagbibigay ng lakas sa kanya talaga na nafe-feel niya pag party ka ng buhay niya, nafe-feel niya na kaya niyang gawin kahit ano. So, okay. May offer dito for a partnership. Punong-puno ng pangarap itong person na to na nakikita ko dito. Kaya siya nakafocus ngayon sa trabaho. Eight of Pentacles. Ayan o, talagang nakafocus. Parang meron siyang tinitingnan. Ayan, kung ano man tong trabaho nitong person na ka-deal mo, hawak niya yung mga tools niya eh. Ibig sabihin, gumagawa siya ng paraan connected sa finances, stability. Gusto niyang umayos yung buhay niya, gumanda yung buhay niya. And very practical din ang energy nito. So, meron din siyang binibuild dito. I'm hearing architect. Ayan, merong architect. Pero this can be any profession. Kahit anong trabaho naman to. Basta meron siyang binibuild dito eh. May ginagawa siya. Pwede rin merong nagpapagawa ng bahay, nagpapatayo ng bahay, nagpapa-repair. So, ito na nga. May excitement. Pero, I don't know. Ang nafe-feel ko kasi dito, excited siya sa simula. Kasi very serious din siya eh. So, pwedeng mag-die down yung excitement na yon once makuha na niya yung gusto niya at masanay na siya ulit, maging kampante na siya ulit. Pwedeng nangyari yan sa past ninyo. Pwede ulit mangyari na exciting lang sa simula pero habang tumatagal, nagiging boring na. Ayan, sorry to say again kasi yung nakikita ko dito. Kasi, focus niya talaga yung trabaho niya, yung career. Kaya, when it comes to relationship, medyo boring in a sense. Kasi nga, puro trabaho na lang to. Pero mahal ka naman nitong person na to. Mahal ka naman niya talaga. At mukhang kailangan ka nga niya. Kailangan niya ng someone na katulad mo na magdadala ng value sa buhay niya. Alam mo, there's so much attraction sa connection na to. Hindi niya ma-resist. Yan yung naririnig ko eh. Okay. Ano pa ang mga energies connected dito sa connection na to? Judgment. Okay. Sinong magja-judge?
Oh my gosh. Mukhang magkakaroon ng confrontation dito. May naghihintay eh. Ewan ko ha, pero may pagka-toxic yung ugali nitong person na to. Or pwedeng mga tao sa paligid niya. Yung may sinasabi na hindi maganda. Ayun. Merong toxic na sinasabi. May nakita din akong family dito. Ayan, merong couple, tas may anak. Okay? So, tingnan natin. Kaninong family ba to? Tingnan natin The High Priestess. Okay, someone na pwedeng Pisces or someone na malakas ang intuition, pwedeng manipulative or manipulate niya yung person para manatili sa life niya or sa life nila. Ayan, sabi ko na, hindi maganda yung energy. Death card. So, hindi siya magiging masaya dito. Yung nga lang, kasi parang hinuhusgahan kasi siya, kaya kailangan niya magstay doon sa other person na yon. The Fool. Okay, so remember guys na hindi to, hindi to sa lahat magre-resonate. Pero yung kasing lumalabas dito. Rules can be reversed. Okay. Pero, ayan, may nakita kasi ako dito na minamanipulate itong person at the sun. Okay. The world. So, kung ano man tong situation na to, merong ending at may bagong simula. Okay, pagpasensya nyo, nandito yung aking baby boy. So, may ending at may bagong simula. So, hindi siya magtatagal dun sa sitwasyon na yon. Kasi andito yung Sun card at yung World card. Ending na to. At simula na to ng bagong simula. Pwede rin to ng bagong simula connected sa'yo. Kasi napaka-positive ng card na to. The Sun is about clarity, leadership, happiness, new beginning. Plus itong World card, pwede din kayo ay magta-travel guys. Pwedeng international na pagta-travel. At sa travel na to, talagang kita mo, nasa isang portal siya, di ba? Lumabas siya sa portal. So, ibig sabihin, bagong-bago yung energy mo dito, Virgo. Kaya nga kanina yung unang card mo is victory. So, nakikita ko yung success, bagong simula. So, yung sitwasyon na yon na pwede kasing na-stuck ka sa isang sitwasyon, ngayon, talagang magkakaroon na ng pagbabago dahil dito sa pag-travel na mangyayari or dahil sa pagbabago na mangyayari paparating. Page of Cups, good news. This could be the feeling na excited ka. Merong fish, oh. It's an opportunity. Ayan, nakakatuwa. So, congrats. May pa-congrats. Okay. 10 of Wands. Burden. Okay? The Devil. So, may burden ka sa finances mo, Queen of Cups, Page of Swords. Alam mo, sa totoo lang nakikita ko dito strong ka at workaholic din yung nakikita ko. At trying hard ka. Pero sasabi ko yun in a good way. Kasi tinatay mo, ginagawa mo talaga yung best mo. So, talagang nakikita ko gagawa ka ng paraan. Workaholic. Pwedeng ikaw ay isang Virgo na workaholic. Pero masaya ka sa ginagawa mo. Andito si Queen of Cups. Curious ka din Page of Swords. So talagang in-explore mo to. Marami ding iba-ibang tao sa paligid mo. Okay. You have the Strength and the Four of Pentacles, the Magician and the Emperor. So, alam mo, sabi dito, you have the power. Okay? With this Magician, you are a creator, a manifestor, at may infinity symbol ka dito. So, napakagandang symbol itong infinity. Ibig sabihin kung ano yung effort na ginagawa mo, talagang bumabalik bilang blessing. Bumabalik sa'yo. So, pagpatuloy mo lang yan, sabi dito, handa ka na, you have all the tools. Lahat ng kailangan mo, meron ka na at handa ka na to take action. So, the Emperor, the Six of Pentacles, mukhang marami ka ding tinutulungan. Okay? Okay.
blessing sa finances, pero merong malungkot ka dito connected sa love life. Kasi very emotional ka dito. Pero at the same time, sabi dito malaya ka eh. Ayan, yan yung nakakatawa kasi kung magsistay ka kasi sa isang relationship, nakikita ko dito matitrigger ka emotionally. Samantala pag naging single ka, andito yung balance, stability, tsaka yung sa finances mo, talagang, ayan, mabibless ka. Merong bahay din dito, guys. So, justice, you are strong. Okay? Malakas ka, strong. And palaban ka. Okay? Pero meron din ditong matapang na person. I feel like ikaw din yon, napakatapang mo. So, ang daming enjoyment na paparating for you. At kaya mangyayari yung enjoyment na yan kasi pinili mo yung sarili mo. Marami din kasing naging toxic na mga tao sa paligid mo. At kailangan mong i-let go yung mga sitwasyon na yon na hindi naman nakakatulong sa'yo. Kailangan mong magpatawad. Kailangan mo din mag-move on sa buhay mo, Virgo. Okay? So, yeah, kailangan mong magpatawad kasi lumalabas kasi sa cards mo na andyan yung taong yan na sinaktan ka dati. Ibig sabihin, kailangan mo pang i-process to. Okay? Kuha tayo ng angel numbers para sa'yo. Angel numbers 1515, creativity. Keep accessing the creative connection that you feel to the divine. The whisper speaks through your creative connection, allowing you to express the beauty that is within you and connect you to the love that is around you. Affirmation, creativity is my birthright. As I express my creativity, I feel a beautiful flow of love and connection. So, ang creative ng energy mo, and I feel like ini-enjoy mo yung life mo. Okay. Parang ang saya lang ng vibe. Guidance, 30. You have the full support of the divine. The guidance you're seeking is here and your life is moving in the right direction. This is the start of a new beginning where one cycle ends, a new begins. So, sa pagtatapos ng isang cycle, may nagsisimula naman na bagong cycle. At sabi dito talagang sinusuportahan ka ni God ng mga angels mo. At nasa tamang direksyon ang buhay mo, Virgo. Ayan, nakakatawa naman to. Bagong simula is here para sa'yo. Affirmation, I trust in the magic of new beginnings. I feel the support and guidance that is all around me. So, very magical ng bagong simula at mafe-feel mo din na talagang sinusuportahan ka ng mga tao sa paligid mo. Kasi mabuti din kasi ang puso mo. 444 protection. This is your time to take confidence in all that you pursue. The divine universe is working through you and protecting you. Time has come to allow the doors of opportunity to welcome you with open arms. Wow naman, natutuwa ko Virgo kasi may mga pintuan ng opportunity na nagbukas para lang sa'yo. 1, 2, 3 angel numbers on the screen. So, i-comment mo yung affirmation. I feel the loving care of the divine protecting me. I allow myself to pursue growth and opportunity. So, andyan na yung opportunity at yung protection ni God para sa'yo. Comment 444 to claim. Okay. One more. 666 reflection. When you allow time for reflection, you allow yourself to see where inner shifts are needed. It's time for you to look at your beliefs and ask, is this serving me or is it time for me to release this? Alam mo, mag-isip-isip ka Virgo kasi meron ka pang kailangan i-release mga bagay na iniisip mo pa rin hanggang ngayon. Sabi dito, reflect, refocus, readjust. Minsan kasi masyadong nasanay na ganito yung buhay mo, ito yung nangyari sa'yo, pero hindi pwedeng ganun palagi. Kailangan magkaroon ng pagbabago. Kailangan bumitaw. Yan ang mensahe sa'yo dito. Kaya sinasabing reflect para makapag-isip ka ulit, refocus at readjust. And ang masasabi ko naman sa'yo is wag kang maging masyadong hard sa sarili mo. Kasi itong adjustment na kailangan mong gawin, masakit man to para sa'yo, pero kailangan talaga mangyari to.
Virgo. Okay? So, unti-untiin mo na yung sarili mo, i-process mo na to. Kasi sa dulo, pag na-overcome mo itong mga obstacle na to or yung mga pain na pinagdaanan mo, then you will be blessed. May blessing para sa'yo. Affirmation, as I refocus on what serves my highest good, I feel myself shift into my highest self. So, pag na-overcome mo to, magkakaroon ng pagbabago, you will be on your highest timeline. So, that will be the best version of yourself. Kaya, huwag kang matakot kasi may reward lahat ng effort na ginagawa mo. So, isipin nyo yung wish nyo. Kuha tayo ng sagot sa wish. Okay? So, andito yung aking baby. Ayan. Hindi ko naman pwedeng paalisin kasi ang cute naman niya. So, kung meron dito cat lover, kagaya ko, comment nyo guys. So, ito na yung mga kasagutan sa wish mo. At kukuha din ako ng advice card. Okay, advice. Anong advice ngayon para kay Virgo? Okay, mga dalawang advice. So, ready na ba kayo? Nabuksan natin ang sagot sa wish nyo. Comment ready. Okay, comment ready, Virgo. Okay. So, ang sagot sa wish mo ay choose a new direction. At kung kailan mangyayari ang wish mo, within the next few weeks. At ang advice sa'yo, listen to your intuition. So, mukhang bagong direction ka ngayon. Kailangan mong pakinggan sinasabi ng intuition mo kasi ito yung meant to be para sa'yo. May something in store for you, Virgo. And within the next few weeks, ito mangyayari. Itong mga blessings, itong pagbabagong ito. Parang ang daming mga iba-ibang mga tao dito sa paligid mo. Okay? May celebration din, oh. So, ayan, pakinggan mo yung intuition mo. Kaya to andito. Ibig sabihin, malakas yung intuition mo pero hindi mo pinapansin. So, kumbaga, it's a wake-up call na sinasabi sa'yo, Virgo, pakinggan mo kasi yung sinasabi ng intuition mo. Ayan. So, mahalagang message yan sa'yo ngayon. Advice is, despair. Bakit naman? I need your divine intercession right now, O Great Spirit. Lift this darkness from my soul. Free me from this burden. Open me to your highest plan. May I be a peaceful vessel for your love. True offering, may I release the fears, illusions, and addictions that keep me from true offering. May I relax into your plan, trusting that the next step will always be shown. Use me, love. Use me for the highest. I am yours alone. Wow naman, napaka-precious na message na to. Ibig sabihin, kailangan mong kumalma kasi may plano si God para sa'yo. Pero at the same time, kailangan bitawan mo na yung mga ilusyon na mga paniniwala mo na hindi naman tama or paniniwala na akala mo yun yung totoo pero hindi. So, kailangan mong ipag-pray to na i-guide ka ni God sa tamang direksyon. Actually, ngayon nasa tamang direksyon ka na eh. Kumbaga, ito yung plano ni God para sa'yo na unti-unti nang nire-reveal. At tinutulungan ka pa to be the better version of yourself. So, ipapakita sa'yo kung ano ang susunod na kailangan mong gawin. So, pakinggan mo yung intuition mo at ayan, gawin mo kung ano man ito na kailangan mong gawin para sa ikakabuti mo at ng lahat, Virgo. Ayan. So, that's all for your July kapalaran. Please like, comment, subscribe, hit the notification bell. Kung kailangan nyo ng gabay, pwede kayong magpa-private reading. Message nyo ko sa Viber or sa WhatsApp. Nasa description box po yung contact details ko. Check out my Instagram. If you want to start your crystals journey, ayan, may mga crystal bracelets with special prayers and mantras. At
Pa-support din po ng aking mga social media pages. Sa mga nagtatanong about the energy cleansing and chakra cleansing, message po kayo sa Viber or sa WhatsApp. Nasa description box po yung mga details. Thank you, Virgo. Sobrang tuwa ko na makagawa ng reading para sa inyo. I love you guys. I'll see you sa mga next video. God bless po. At syempre, i-comment nyo kung sa inyo ba nag-resonate itong reading ngayon. Or kung hindi man, okay lang guys. I-comment nyo dyan. So, I'll see you soon. Ingat po, God bless, and stay safe. Love you guys. Bye!